Amen po? Na-bless po bang bawat isa? Tunay nga po na ang ating Diyos ay napakabuti sa bawat isa. Hindi po talaga nagpapabayaan siya. Kung meron lang po tayong pangangailangan, hindi pa man po natin sinasabi. May nakalaan ng oras si God para sagutin yung mga pangangailangan na yun kahit hindi mo pa siya hinihingi. Amen po? Kaya inanayaan ko na pong bawat isa na handa po nilang mga puso at isipan dahil sa oras po na ito, pagtayo po ng ating preacher dito sa unahan, makakapakinig na po tayo ng salita ni God. At yung salita na po na yun, ang ating magiging armor sa pag lumabas po tayo sa panambahang ito, yun ang magiging pananggalang natin laban sa gawa ng kaaway. Amen po? At sa oras na po nito, tinatawagan ko na po si Pastor Arthur mula po sa Kaunlaran. Kaya bigyan po natin siya ng isang masibagong pagpalakpakan. Huwag daw bandang. Art lang daw. Napakaya kung bigkasin niya sa Tagalog. Round of applause na lang pala daw. Hinahirapan pa ako. Sa Diyos po ang kapurihan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, wala tayong ibang maibibigay sa Panginoong Diyos kung hindi yung ating pinaka-the best na pagpupuri. Amen? And I will always reminded doon po dun sa Psalms chapter 89 verse 15. Ang sabi po roon, mapalad ang tao sa Diyos ay sumasamba at sa pagsamba nila inaawitan siya at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. At yung nabasa po yun ay yun po ay lagi nang nire-remind sa amin ng Panginoon. Mapalad ang tao sa Diyos ay sumasamba. At sa pagsamba nila'y inaawitan siya. At yung visiting center na sabi ron, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. So tayo po mga mananampalataya ay binigyan po ng pribilehiyo ng Diyos upang atin siyang masamba ayon po sa kanyang kalooban. Amen? We are directed by the Word of God to worship Him. And even our Lord Jesus Christ said, doon sa Matthew chapter 4 verse 24, sabi, if anyone comes to worship me, must worship me in spirit and truth. Amen? Kaya, dapat po maging bahagi na ng ating buhay yung pagsamba. No? Yung pag-awit sa Panginoon. Sapagkat yun po ang ating pinaka-the best offering sa Panginoon Diyos. Wala tayong anumang maibibigay o maipabalik na anumang kabutihan sa Panginoon kung hindi yung ating pong pag-awit at pag-offer ng tinatawag na sacrifice of praise, which is our thanksgiving to God. Amen? Kasi walang anumang kapalit na anumang bagay na pwede nating ibigay sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Amen po? Amen. Para po kayong larawan ng kawalang malay. Amen! Alam niyo kawalang malay? Nakatingin nga kayo sa akin, nagkatitingin na tayo. Pero, alam mo, totoo rin po yung yung kasabihang do not judge the book by his cover. Even yung ating kung iba, kasi ang tao gano'n, iba tumitingin sa ano, di ba? Bakit malungkot ka? Bakit naman? Ba't mo nasabi yan? Kasi yung mukha mo hindi may pinta. Pero alam niyo po, sabi nga, lagi akong nare-remind din sabi ni pastora natin na laughing in the outside, but crying in the inside. Ngunit ganun pong tao, no? Na tumatawa nga sa paglabas, pero sa kalooban naman ay umiiyak. Kaya mas mabuti na sa ating na crying in the outside, but laughing in the inside. Okay po. So, salamat po sa Panginoon Diyos kasi matapos ang ilang buwan ay muli tayo nagkasama.
nag-change party kami ni Pastor Manny. At yung ating naman pong topic at tema ay synchronize po ba? So nandun pa rin po tayo sa topic na Epiphany. Yan po yung the manifestation of Christ to the Gentile through the Magi. Kasi yung mga Magi po, sila ay mga Gentile mula po sa malayong lugar. I think parang sila parang galing ng Babylonia, mga Babylonian people sila. So yun po, ang ating pong text ay, o yung ating tema ay pinamagatang the offering of Christ. At ang ating text ay sa Matthew chapter 2, verse 1 hanggang 12. So kung kayo po ay may mga Bible, may mga gadget, isang mahirap at may gadget, kasi pag may nagpapak, kaya please, lagi po kayo may Bible. Yung napakahalaga po ito. Kasi kung ang Panginoong Diyos ay titingnan talaga tayo na mga mananampalataya, kaya i-priority po natin talaga ito. No? Kasi yan kung gadget, hindi naman po yan ay mali. Kaya lang, may mga pagkakataon na yan ay minsan, hindi po ba may nag-message, sabi ng Lord, God is a jealous God. Ang Diyos natin ay Diyos na ano po, mapanibubuti. Dahil din. So yun po, Matthew chapter 2 verse 1 hanggang 12. Babasahin ko po sa wikang English, pakinggan niyo po mabuti. At kung kayo po ay may mga Bible, ay sabayan niyo po ako. Let us read the Word of God, chapter 2 ng Mateo hanggang verse 1 hanggang 12. Ito po yung pangyayari na kung paano ang mga Magi ay bumisita sa ating Panginoong Yesus nung siya ay pinanganak. After Jesus was born in Bethlehem, Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." Verse 3, when King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people, chief priests, teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. In Bethlehem, Judea, they replied, "For this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will be shepherd of my people, Israel." Verse 7, the Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and make careful to search the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. And they opened their treasure and presented him with gifts and gold, of incense, and of myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. So dito po yung makita natin that even our Lord Jesus, when He was born, ay His life was threatened. Di po ba? Bata pa lang siya, sagot pa lang, ay meron ng banta sa kanyang buhay. At yun nga ay yung papatayin siya ni King Herod. But ito po yung mga pangyayari dito po sa New Testament. At isa rin po makikita natin dito na yung pagbisita ng tatlong Magi. Yung Magi kasi, sila ay nagmula doon sa Babylonian, mga Chaldean people sila. At alam niyo po ba, hindi ito yung three kings, no, yung sinasabi na mana natin na katuruan, hindi po sila three kings, sila yung mga Magi. Yung Magi na yon ay nagmula sa salitang mga Chaldeans, mga Babylonian people. At alam niyo ba yung Magi, o yung Magi na tinatawag, yung po ay common name doon sa mga ina-address na mga taong may tinatawag na karunungan.
Kaya yung Magi, which is wise men. At ito po sila. One of them is teacher, priest, physician, astrologer, seer, interpreter of dreams, auger, soothsayer, and sorcerer. Napakarami po pala. Akala natin, pag wise men, matatalinong tao. Pero yung Magi na ito, na tinaguriang wise men, sila in particular ay mga astrologer. Pag sinabing astrologer, sila po yung mga bumabasa ng mga posisyon ng bituin sa kalangitan. Buhay niyo po. Mga astrologer at mga tawag sa kanila, astronomer, ito ba? Sa kasalukuyan. So makikita po niyo dito, sabi, the Oriental wise men astrologer who have been discovered by the rising of a remarkable star that the Messiah had just been born, came to Jerusalem to worship Him. And the very purpose ng kanilang pagtungo sa Jerusalem ay upang sambahin ang batang si Jesus. Biruin niyo po yun, coming from the far country, going to eastern country. Sila po'y tawag nito, sila ay papunta roon, pero ang kanilang layunin ay sambahin ang ating Panginoong Jesus. At dito po'y makikita natin na yung kanilang buhay ay itinalaga nila sa ating Panginoong Jesus. Na yung very purpose ng kanilang pagtungo doon sa Jerusalem ay upang sambahin ang ating Panginoong Jesus. Gaya po ng pagtungo natin sa lugar na ito. Di po ba? Tayo pumunta rito, may isang layunin, may isang kaisipan, may isang puso na tayo pumarito upang sambahin ang ating Panginoong Diyos. No? Sambahin ang ating Panginoong Jesus. The same what the Magi did. So dito makita rin natin na dapat po maging malinaw dito sa atin ang mga mananampalataya na yung sa Biblia ay wala pong three kings, kundi mga Magi, which is wise men. At yung wise men na ito ang tawag sa kanila mga astrologer na bumabasa ng mga posisyon ng bituin sa kalangitan. Amen? At dito rin po makita natin yung pagpunta nila sa Jerusalem. Again, yung kanilang purpose ulit dito po ay to worship the Lord Jesus Christ, to worship the baby born doon po sa Jerusalem. Wala na pong iba. No? Yun ang talagang pinakataming layunin nila. Which is number one, masasabi natin, they offer to worship the Son of the living God. Yung very purpose ng kanilang pagtungo doon. Kaya po sa atin din po, na mga mananampalataya, every time na tayo dumadako sa lugar na ito, ang pagsamba natin sa Panginoon, dapat nandun palagi yung excitement. No? Lord, Sunday na naman. No? Magpapasalamat na naman po ako sa kabutihan mo sa aking buhay sa loob ng isang linggo. No? Magpapasalamat na naman po ako sa kabutihan mo sa akin sa loob ng isang linggo na ako pinagpala mo, binabayan mo, pinagrubayan mo. So ito po yung dahilan ng ating pong pagtungo dito. Umaawit tayo, nagpupuri sa Panginoon at nagpapasalamat dahil saan po? Sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kasi ang Diyos ay Diyos na karanasan. No? Nararanasan natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kapag ang kanyang mga salita ay nananatili sa atin, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos ay atin pong mararanasan. At ito rin po ang nangyari sa mga Magi. No? Ang kanilang layunin ay sambahin ang ating Panginoong Yesus. So, nakita po natin yung little background ng kanilang buhay, no? Na sila ay mga wise men, astrologer na nagbabasa ng mga bituin sa langit. At dito po yung makikita natin yung kanilang pag-offer ng handog sa Panginoon. Yung tinatawag na treasure. Yung una, yung gold. The second is frankincense. And the third is myrrh. Yung doon po sa last chapter ng Matthew chapter 2, verse 11. Na sabi dyan,
Wala pa ng 11. Tama 11. On the coming of the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him, and they opened their treasure and presented him with gifts of gold, incense, and myrrh. Ano niyo po ito, bagay na ito, na treasure na tinatawag, may mga ibig sabihin po ito. Number one, gold is a symbolic of Christ as deity, as Christ's deity as King. Amen? Yung gold, no, kaya po di ba, ang hari ay pinutungan ng corona at yung nasa gulungan niya ay mga gold yun. Amen? Kasi wala naman pong hari na lalagyan dito ng tanso, di ba? Ibig mo hari ka, tapos nasa ulo mo tanso lang. Napakababaw ng mga hari. Di ba? So yung gold po na nagre-represent ng ano po, pagiging hari ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, pangatlo, yung tinatawag na frankincense. Ano po ba yun? Di ba yung insenso, alam niyo yun? Yung kulay dilaw na pag ginagawa sa simbahan, di ba? Yung po ay tinatawag na present His purity as priest of God. Jesus is our high priest. But we are also a priest of God. Doon po sa 2 Peter chapter 2, makikita natin doon, na tayo rin po, kung si Jesus ay high priest, tayo rin po ay mga priest. Doon po sa Acts, 2 Peter chapter 2, makikita natin doon na tayo rin po ay in-address bilang mga saserdote ng Diyos. No, 1 Peter chapter 2 verse 9. Sabi diyan, but you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful word. So kung si Jesus ay pinresent doon sa frankincense, siya yung nagmi-ministry sa atin doon sa langit, because He is the mediator between God and men, diba? So tayo rin naman po ay mga sabi ng 1 Peter chapter 2, tayo yung mga saserdote rin po ng Diyos. So yung ginagawa natin is our spiritual act of worship to God. Amen po. So ikaw at ako ay ano po, saserdote ng Diyos. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, saserdote ka pala. Alam mo ba yun? Nakandi mo alam yun, no? Ikaw at ako ay saserdote ng Diyos, no? Akala natin sino na, alam niyo yan. But alam niyo po, ganito tayo ina-address ng salita ng Diyos. Pakian ng mga Sister Jim, Tagalog ka, 1 Peter chapter 2. Umaawit tayo dito, no, kumakanta, pero ang katotohanan, sa harapan ng Diyos tayo yung mga saserdote ng Diyos. Kaya kapag tayo umaawit, kailangan ibigay natin talaga yung the best na pagpupuri natin sa Panginoon. Kung si Jesus bilang chief priest o high priest, tayo naman po ay mga paride o saserdote ng dakilang Diyos. Na anong sabi diyan? That we should offer, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So, ibig sabihin tayo po yun, na ang ating buhay dati na sa kadiliman, pero nang ating isinubong ating buhay sa Panginoon, tayo po'y naging bayan ng Diyos, bayang pinili ng Diyos. Hindi na lang po yung Israel, kundi tayo rin po. Even our Lord Jesus Christ, He said that you have not chosen me, but I have chosen you. Ako ang pumili sa inyo, hindi kayo ang pumili sa akin. Amen po? Kaya hindi mo talaga matatanggihan yun, no? Hindi mo mapapasubalian yun. At mismong dito, pinapakilala kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Kahit po yung mga batang yan, kapag sila sa kanilang murang edad ay na marunong na sumamba at magpuri sa Panginoon, hanggang sila ay dumating doon sa adult age nila, maintindihan nila na bakit sila umaawit at sumasamba sa Panginoon, sapagkat sila ay mga anak ng Diyos,
saserdote ng Diyos na buhay. Amen po? So yun po, God symbolic as Christ, deity as King, frankincense represent His purity as priest of God, and the term smear, it is suggestive of His anointed work as a prophet and of His death. So yung myrrh naman na yun, isang mamahaling pabang yun. Actually, ginamit yun ni Nicodemus ng ating Panginoon Jesus. Pinuntahan siya sa libingan upang pahiran ng pabang na yun. Mamahaling yung pabang na yun. Na ginamit dito yung myrrh o mira. So, ito rin po yung ginamit ng ating Panginoong Jesus ay paiinumin kung siya nasa kabayubay sa krus. Yung alak na yun ay hinaluan ng mira pero hindi ininom ng ating Panginoong Jesus. Kasi ito isang uri ng mamahaling pabango. At nire-represent ito sino? Ang Panginoong Jesus bilang sa kanyang pagiging humanity as prophet and of His death. Amen po? So yun po yung ibig sabihin o significant nung tatlong bagay na yon. But actually, tayo po ay nakatingin lamang dun sa treasure na yon. Di ba? Na ini-offer ng mga wise men o ng mga magi. Pero kung titingnan natin, beyond doon, alam niyo po ba, sabi ito, yung tatlong magi na yon, the first offering that they did is their time. Nakuha niyo po? Coming from the far country, going to Jerusalem, abay ilang taon nilang nilakbay yun. Wala namang di ba? Wala ang means of transportation lang camel, di po ba? So makikita natin dito, kaya nga, doon pagdating nila sa bahay ni Maria, na ina ng ating Panginoon Jesus, hindi na siya sanggol, kundi siya ng bata. Child na siya nun. No? Kaya dito makita natin, yung kanilang first offering to God is their time. Sabihin niyo po, time. May time ka ba kay Lord? Kasi nakapokus po tayo dun sa treasure, di po ba? Medyo in-advance po po para pagbalik tayo. Para po makita natin, yung kanilang oras ay ibinigay nila sa Panginoon. Magmula po sila ay mag-study nung stars na yon, di ba ba? At naging gabay nila patungo doon sa Bethlehem, Judea na sinilangan ng ating Panginoong Jesus. At tayo din po bilang mga mananampalataya, dapat nating maintindihan na ang hinahanap din po sa atin ng ating Panginoon ay yung tinatawag na oras natin. Diba? Kaya nga dapat sa church talaga walang intend, no? Pag sinabi dapat start tayo nito, kaya talaga mag-start. Diba? Kaya lang, sad to say, at nakakalungkot na isipin, pero totoo, sa oras pa lang, pain na. Kaya kasi nakakaya sa doon, no? Kasi bakit? Pa lang sa oras diba? Pero yung magic na ito, the first thing na in-order nila sa Panginoon yung kanilang oras, yung kanilang panahon. Iginugol nila yun sa Panginoon. Hinanap nila yung bata. Nung magmula doon sa malayong lugar, papunta doon sa silangan, nagtakbay sila. At ang kanilang layunin ay hanapin ang batang si Jesus. Napakahabang oras mo, di ba? Napakahabang panahon nun. Mantakin niyo po, iisipin po natin. Di ba? Samantalang tayo, konting oras lang. Nananawa na. Di ba? Ang tagal-tagal naman sa service. Ngayon, pinaiksi na, di ba? Kasi bakit? Dahil sa, na rin tayo, tawag nito, naka-through internet na, di ba? Kailangan, minimal na lang din ang tawag ito, ang message mo o yung service, dapat po, sana hindi ganun din, no? Kaya lang, alam nyo, huwag po natin hayaan na kontrolin tayo ng sitwasyon ng ating mundo. Amen? Ng mga
panahon na nagaganap sa ating mundo. No, huwag nating hayaan na kontrolin tayo. We live in this time of pandemic. No, hayaan mo lang siya. Di ba? Kasi panahon na yan eh. Di ba? Matatapos din po yan. Sabi nga ng pastor namin, why problem the problem? May problema naman, problemahin mo pa. Di ba? Kaya may problema, problemahin niya yung problema niya. Di ba? Kaya kung sabi ng Panginoon, di ba? Cast all your cares on Him, for He cared for you. Di ba? Yung problema mo, ibigay mo yan sa Panginoon. Kagaya ng mga magi na ito. Di ba? Hinanap nila ang batang si Jesus. Hindi natin masasabing ito ay isang buwan lang, isang linggo, taong po nila itong ginawa. Kaya nga pagdating nila ron, hindi na sanggol, hindi na baby Jesus, kundi bata na. Pag sinabing bata na, mga ilang taon po yun? 4 years old? 5 years old? Kaya nga pagdating nila ron, diba? Hindi na rin po sa sabsaban yun, kundi sa bahay na mismo ni Mary. Doon po sa binasa natin sa Matthew chapter 2, I think verse 10. Nang sabi dyan, on the coming to the house, they saw the child with his mother. Sa bahay na po, hindi na sa sabsaban. Kaya malilim po ulit yun nakita natin sa actually, yun ang minsan na nagkapsoy. Di po ba? Ay halo-halo na kaya yung mga bago. May ano pala nun eh. Kaya dapat makorek po yun. No? So dito makita natin din na bata na po yun ang ating Panginoong Yesus. At nung makita nila, anong ginawa nila? Sinambal nila yung bata. Kaya yung oras para sa Panginoon ay para sa Panginoon. Amen po? Baka mamaya nandito kayo, parang iniisip ninyo ay nasa bahay. Kaya kulang natin kayo. Kaya kulang po mamaya. Nakatingin kayo pa sa rato. Kaya kulang na. Iba pa rin nasa isipan yung dami nila sa pag-uwi. Kaya dapat pag yung oras sa Panginoon, bigyan natin sa Panginoon yun. Amen. At make sure na dapat po talaga magdisiplina tayo sa oras. No? Kasi napakahalaga po ng oras. Sabi nga, time is gold. Hindi mo na maibabalik yun. At yung mga magi nito, in a simple analysis, makita po natin, yung oras ay binigay nila sa Panginoon. Amen. Bagamat alam natin ang lahat ng oras ay talagang sa Panginoon, di po ba? But there is a exclusive time for God. Di ba? Dapat alam din natin na meron talagang oras na iginugugol tayo sa Panginoon. Hindi lang yung pananalangin, di ba? O, dapat nag-aaral din tayo, nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi iba't iba ang lingid ng Diyos sa atin individually, based doon sa ating tinatawag ng spiritual maturity. Di ba? So, give time to read the Bible. Ito napakahalaga nito eh. Di ba? Hindi dapat ito maging common na lang sa atin kasi minsan itong nakakaligtaan yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi ang Diyos ay nangungusap sa atin. At dito makita rin natin nung makita ano yung naging gabay ng mga wise men, yung star sa langit, di ba? Yung tala. Abay kakaiba yun. Di ba? At mapansin nyo na sila lamang talaga yung mga Gentile na yun, yung mga wise men na yun, ang inaugnay ng Diyos. Hindi sila mga Hudyo, hindi sila yung mga Gentile, ibig sabihin hindi sila kabilang sa bayan ng Diyos, pero pinili sila ng Diyos upang mag-represent saan? Sa ating, sa mga Gentile para sambahin ang ating Panginoong Yesus. Kaya, can you imagine, bakit hindi na lang sa Israel nagmula itong mga to, di ba? Bakit hindi na lang mga Hudyo? Bakit mga Gentile pa na nanggaling sa malayong lugar? Kaya yun, hindi natin talaga maalo ang kaisipan ng Diyos. Sabi nga ng aklat ng Isaiah, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang aking pamamaraan ay hindi ninyo pamamaraan. Kaya makita natin paano inilibin ng Diyos yung kanya pong mga tinatawag na kahiwagaan ng buhay sa daigdig na ito.
Maski sino pa mang tao kaya niyang gamitin, kaya niyang ihayag yung kanyang kalooban para sa kanyang kaluwalhatian. At tayo bilang mga bilang mga Gentile din, mga pagano, nakilala natin ang ating Panginoong Yesus sapagkat mismo ang Panginoong Yesus nagsabi, ako ang pumili sa inyo. Hindi kayo ang pumili sa akin. Kundi si Jesus ang pumili sa bawat isa sa atin. Kaya walang pwede sa atin na magmalaki. Kahit ito mga wise men na ito, hindi nila pwede sabihin na sila ay makapagmamalaki o makapagmamataas, na hinanap nila yung sanggol na yon at sila ay nakita nila yung star, ito ay naging gabay nila pupunta doon, kundi ang nais talaga ng Panginoon na sa kanila buhay, igugol nila yung paghahanap doon sa baka. At nung kanilang matagpuan, sabi sila ay napuno na kagalakan. The same with us, ang ating buhay sa kasalukuyan, hindi pa tayo tapos. Amin po? Patuloy at patuloy nating hinahanap ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sa paggugol natin ang ating oras at ang panahon sa pagsaliksik at paghahanap sa kalooban ng Diyos. Itong mga wise men na ito, nag-spend ng time upang matagpuan ng bata. In the same way, tayo rin po, nag-spend tayo ng oras upang hanapin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen po? Kasi iba't iba ang dealing ng Diyos sa atin sa bawat araw. Kaya nga pag-ulan sa umaga, di ba tayo nananalangin, Panginoon, gabayan mo ko sa oras na ito. Ipakita mo sa akin ang iyong kalooban sa pamagitan ng iyong mga salita. Kasi patuloy po natin dapat hinahanap at sinasaliksik ang kalooban ng Diyos sa panahon na ibinibigay niya sa atin. This is our time. And this time is the time of the Lord for us. Amen po? Yung oras natin, hindi mo yan oras. Oras yan ng Panginoon para sa buhay. Amen? Hindi natin oras to. Because the best time is for the Lord. Amen? Amen. Kaya dapat, hindi ko to oras. Ito yung oras ng Panginoon sa akin. Amen? So, kailangan i-order natin yung ating oras sa Panginoon. Sa lahat ng sandali ng ating buhay. Kasi hindi pa tayo tapos sa Panginoon. Kailangan natin hanapin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kasi tayo bilang tao ay nagkakamali pa rin, nabibigo pa rin. Pero gusto ng Panginoon, diba? Daming prinsipyo natin ang salita ng Diyos. Matthew chapter 6 verse 30, ang sabi ron, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin mo yung kaharian ng Diyos. Pastor, nasa langit mo. Yung kaharian ng Diyos ay yung kanyang kalooban. At yung ating puso is the extension of the kingdom of God. Amen po? So, yung kaharian ng Diyos, yun yung kanyang kalooban. At yung kanyang katuwiran, ito yung kanyang salita. Hinahanap ko yung kalooban ng Diyos at namumuhay ka sa kanyang katuwiran. So ito yung panahon, yung oras ng Panginoon na dapat na ibinibigay natin sa Kanya. Amen? Yung Romans chapter 12 verse 1, sabi ron, I urge you brothers and sisters to offer your body as living sacrifice, holy and acceptable to God. For this is your act of reasonable, this is your reasonable act of worship. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Panginoon, sapagkat ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Romans chapter 12 verse 1. Kasi, yung ginagawa po natin every Sunday, sumasamba tayong nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya yung araw-araw na ginagawa natin, ino-offer natin sa Panginoon yung ating mga buhay. And also, yung ating pong oras at panahon ay ino-offer natin sa Panginoon. Amen? So, napakahalaga po ng oras. At ang oras na yan ay para kanino? Para sa Panginoon. Amen po? Amen. Yung oras na yan ay para sa Panginoon at hindi para sa atin.
Kaya po, doon natin mababalyo, mapapahalagang ko, dapat yung oras na ito ay hindi ko masaya. Kasi ito ay para sa Panginoon. The second is, yung tinatawag na talent. Amen? Sabi nga po natin, talent. May talent ka ba? Alam niyo po, lahat tayo ay meron talento. Amen? Lahat po tayo, may talento tayo na ibinigay ng Diyos. Kaya lang yung talento na yan, dapat ma-anoint. Diba? Magkaroon ng kapangyarihan. Yung tinatawag na ikaw ay maging anointed. No? Kasi napakalaga po na yung ating mga talent o skill, in other words, ay dapat ginagamit natin para sa Panginoon. Para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng Colossians chapter 3, whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. No? Ano man ang iyong ginagawa, gawin mo para saan? Sa ikalwalhati ng ating Panginoon. So tayong lahat dito ay may mga talent. May mga skill po tayo. At yan ay dapat, ginugugol natin para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Katulad po ng tatlong wise men na ito, di ba ba? Ang kanilang talent ay yung pagbasa ng mga bituin sa langit. It so happen, dahil ito yung kanilang skill, ito yung kanilang talento, sila ay ginamit ng ating Panginoong Diyos na upang ang batang si Jesus ay kanila pong matagpuan. Yun yung talent mo, ito pa ilalagay ng Lord. Amen? Diba, kung ikaw ay musician ka muna. Diba? Huwag mong kunin yung talent na hindi para sa iyo. Diba? Kasi magiging magulo yun. No? Kung gusto mong ikaw ay gitarista, huwag ka muna mag-projector. Diba? Kung gusto mo naman ikaw mag-drums, huwag ka mag-gitara, mag-drums ka. Diba? Kasi may kanya-kanya talent mo yan, diba? Kung ikaw naman ay singer, at hindi ka songer, huwag ka kumanta. Diba? Kasi tawag ito, magkaano yung gawain ng Panginoon. So, inilagay tayo ng Diyos sa ating designated na ministry upang lalong mapagyaman yun. Amen? Hindi mo pwedeng gawin yung ministry na hindi para sa iyo kasi ang Diyos ang naglalagay doon. Amen po? Katulad po ako naman, hindi ko naman pinangarap maging pastor. Ang gusto ko doon, dito na lang kasi ang ginagawa ko sa church ting hapon, hindi sa ako ng ginamap ko yun. Yun lang, pagdating na kasi galing ko ako ng trabaho, mamaping ko yun. Doon, ganito na lang ako, okay na ako ito doon. Hindi Diba? Pala may mas magandang plano ang Panginoon. At ako'y nagpapasalamat kasi ito ay isang great privilege sa akin bilang bilang lingkod ng Panginoon na nagpapayag sa inyo na salita ng Diyos. So lahat tayo ay may talent. Amen? Huwag mo sabihin wala kang talent. Diba? Lahat po tayo meron. Pastor, kaya mo na maghugas ng pinggan? Di gawin mo para sa Panginoon. Diba? Pastor, kaya mo na magluto? Di gawin mo para sa Panginoon. Diba? Alam naman lahat, di kawawa ka naman tao. Yung lahat marami kang alam. Gusto mo ba yun? Ayaw mo rin naman ang ganun, diba? Okay lang yung isa, basta magagawa mo na maayos. Iba, ang daming alam, tuloy ang dami niyang problema. Diba? Kasi nag-jump diba? Hindi niya alam kung ano uunahin niya. No? Kaya lang kasi iba, wala tayong hindi natin mali kasi pinili nila yun. Diba? Kaya na, meron talaga siyang gustong gawin. Diba? At yun ang kanyang priority. Kahit na sabihin natin, di ba, tinatawag na Jack of all trade, master of none. Diba? Kahit na gano'n ng isang tao, meron pa rin siyang talagang gustong gawin. At yun ang kanyang pinagsisikapan. Amen po. Kasi hindi po pwedeng gawin mo ang isang bagay. Gawin mo ang maraming bagay sa isang panahon. Ikaw din ang mahirapan nun. So dito makita natin yung mga magi na ito, yung mga wise men na ito, very specific yung kanila pong talent. Ano yun?
yung pagbasa ng mga bituin sa langit, yung posisyon ng mga bituin sa langit. Kaya nga ang tawag sa kanila is astrologer. Wala nang iba. Doon, ginamit sila ng Panginoon. Kaya ikaw kapatid, ano bang talento mo? Gusto mo mag-aral ng drums? Asawa na sa drums? Gitara naman. Si Jazz kumain. Hindi pa rin matuto. Ay, dito na. Ang talent kumain. Hindi pa rin matuto. Mag-walis na lang ako sa church. Ano? No? Alam niyo po tayo, pwede tayong mabili, no? Pero, kailangan salisikin natin talaga kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin. Yun po. Kasi hindi po pwedeng ikaw na mananampalataya dahil ka na nakaupo. Merong layunin ang Diyos para sa atin. Tingnan po doon sa Ephesians chapter 2, verse 10. Meron ka ba Tagalog dyan, bro? Sister Joy. Sister Joy. Ephesians chapter 2, verse 10. Wala pong Tagalog eh. Wala. Okay, sa English na lang. Puro naman po tayo mga Amerikano. Okay, Ephesians chapter 2. Babasahin ko po sa wikang English ha. Pakinggan niyo po mabuti. Sabi dito, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good work, which God prepared in advance for us to do. Tayo'y mga kamanggagawa ng Diyos. Amen? Kaya nga ang Panginoong Yesus, nag-disciple siya ng 12 kasi yun ang magpapatuloy ng kanyang ministry. At yung 12 na yun, nag-disciple din. Diba? Nagturo din hanggang ngayon, di ba ba? Kaya tayo'y mga kamanggagawa ng Diyos. Ako po, marunong din mag-gitara, marunong din po sa instrument. Kaya lang, inangat na ni Lord eh. Angat ka na. Kaya nandito. Diba? Kasi gusto ng Diyos magamit tayo, mas lalo pang maluwalhati yung kanyang pangalan. Hindi naman ako inilagay ng Lord dito pa, oops! Dati patros-tros lang ako nagita-gitara lang ako Ngayon, nandito na ako ngayon. Parang ayabang mo naman. Hindi ka naman inilagay ng Diyos ka, parang magmayabang. Diba? Kaya pag may naririnig kayong gano'n, yabang na nito. Dati nag-gitara na ako. Siya may nag-clips na. So, ganun po ang Panginoon, itinataas ka. Amen? Itinataas ka dahil ang gusto ng Panginoon, mas lalo mo siyang mapaglingkuran, maluwalhati ang kanyang pangalan sa iyong buhay. Hindi ka naman itataas ng Lord para ikaw ay maging taong mayabang pa. Diba? Kaya, alam mo, ang Panginoon talaga tinitingnan yung posisyon ng puso ng tao. Yung may kababaang loob. Yung pong napakaganda. At ang sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po pinangarap ang maging pastor. Kasi talaga pong ang Diyos ang nagtataas sa kanyang mga anak para paglingkod siya. And take the case of King David, di ba? Si David, sino ba siya? Siya ay pastor ng mga tupa. Di po ba? At siya'y pinili ng Diyos. Inanon siya ni Propeta Samuel. Pero kung babasahin niyo yung kanyang kasaysayan, ilang taon bago naging hari talaga si David, bago siya naupo sa trono. Ang dami niyang pinagdaanan. Hindi naman siya inanon ni Prophet Samuel. Parang, automatically after na siya hindi naman siya naging hari agad. Di po ba? Kung babasahin niyo yung 1 Samuel, 2 Samuel, ang daming pinagdaanan ni Hari David bago siya talaga naging hari. At kung isipin mo, man, hindi kaya ito na-question, tinawag mo akong hari, pero bakit ganito? Diba? Inanon siya, diba? Na maging hari. Pero kung titignan niyo po ang buhay niya, ang dami niya pong pinagdaanan bago siya naging hari ng Israel. So, ganun din po tayo. Nagsimula ka natin tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior, and time will come, ikaw din ay maglilingkod sa Panginoon. Sa ayaw at sa gusto. Ayon sa iyong talento na ibinigay ng Diyos. Kailangan hanapin mo lang yun.
Amen? Na kahit mahirap yun, dahil yun ang talento mo, gagawin mo yun para sa Panginoon. Amen? Kaya alam niyo po yung iba, ayaw na ayaw, di ba may gawain, di ba? At anniversary, ayaw na ayaw magbugas ng pinggan. Ayaw na ayaw magbugas. Kahit na may talento siya, no? Ayaw mamalingki. Kasi mahirap. Diba? Minsan, alam ko, ang bilang katotohanan, di ba? May talento naman, ay pag-aling sa Lord. Kasi bakit? Mahirap. Nakatakot yan. Yan sa kanila. Alam ni Lord yun. Amen po. So, ano man talento meron tayo, pagyamanin natin yun. Kasi sa God is no respecter of person. Ang Diyos ay Diyos na hindi nagtatanggi. No? Pinapahalagahan niya yung ginagawa ng bawat isa. Huwag mo sabihin, tagawalis ka naman ako sa church, tagaligpit ka naman ako ng bangko pagtapos ng gawain. No? Sa Diyos ay mahalaga yun kasi kung ang prinsipyo mo, sabi ng Biblia, whatever you do it for the glory of God. Kasi yun ang nagbibigay ng kagalakan sa iyo. No? Hindi yung ginagawa mo yung isang bagay dahil masaya ka. Mali po yun. Ang basihan mo lang, ginagawa mo isang bagay dahil masaya ka. No. Dapat ginagawa mo yung bagay na yun dahil yun ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tunay na kagalakan. Na kahit mahirap to, may kagalakan ka sa iyong puso. Kaya yung iba, hindi na ako masaya dyan eh. Kaya, alas na ako dyan. Diba? Alam nyo, kahit sa secular life, ganun din po yun, walang pinagkaiba yun. Kaya kung hindi ako naniniwala na, hindi na kasi ako masaya dito eh. Kaya, hindi ko na ginagawa. Ayoko na, hindi na ako masaya. Ganun ba? Ibig sabihin, gagawin mo lang pala isang bagay pag masaya ka. Diba? Mali pa rin. Kasi bakit? Ginagawa mo lang yun dahil masaya ka. Hindi mo talaga ginagawa yun para sa Panginoon. And again, mga kapatid ko, itong mga wise men, ginawa nila yun para kanino? Para sa Panginoon. Amen po? Ginawa nila yun para sa Panginoon. At yun ay nagbigay sa kanila ng kagalakan. Kaya ngayon, verse 10, makita natin doon, nung makita nila yung tala na nagbigay sa kanila ng gabay upang matagpuan yung bata, at natagpuan nila yung bata, nagbigay sa kanila ng, ang sabi doon, basahin ko po muli, when they saw the star, they were overjoyed. Nung makita nila yung tala na yun, na siyang, naging gabay nila, nagbigay sa kanila yun na kagalakan. Kanino galing ang tala na yun? Kanila ba? Hindi naman sa Panginoon yun, di po ba? Yun ang nagbigay sa kanila ng kagalakan. Hindi dahil sila ay mga astrologer at pinag-aralan nila yun, yun ang nagbigay sa kanila ng kagalakan. No, kundi yung tala na yun, nagumabay sa kanila upang sila magtagumpay, yun ang nagbigay ng kagalakan sa kanila. Kasi alam nila na yung kanilang ginagawa ay para sa Panginoon. Yung talento nila, ibinuhos nila para kanino? Para sa Panginoon. Hindi para sa kanilang sarili kapanginabangan. Amen po? Hanggang anong oras po tayo? Mga kapatid, tatlong T. Treasure, time, and talent. Amen? So, yung pong tatlo na ito makita natin, hindi lamang po talaga yung treasure na yun na nabanggit ko kanina. Kung hindi, nakita natin yung talent na ibinigay nila at yung time na ibinigay nila sa Panginoon. And we hope tayo din po. Amen? Kaya, tandaan po natin, ang buhay mo at buhay ko ay may kabuluhan sa harapan ng Diyos. Amen? Tandaan po natin yan para hindi tayo manghinawa. Yung buhay mo, buhay ko habang tayo nagbubuhay, tandaan natin, may kabuluhan yan sa harapan ng Diyos. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, ano man ang iyong ginagawa sa buhay mo ngayon, nagtatrabaho ka man, no?
yan ay gawin mo para sa kapurihan ng Diyos. Nag-aaral ka man, estudyante ka man, yan ay gawin mo para sa kalooban ng Diyos. No? Para ang Diyos, bibigyan ka ng kagalakan na hindi kaya ibigay ng sanglibutan ito. Amin po? Palakpakan po natin ang Panginoon. So yun po mga kapatid, no? Napakahalaga na bilang mga mananampalataya kung paano yung tatlong bagay na ito, the three wise men na ito, ay ginugon nila yung kanilang panahon, yung oras nila, yung kanilang talento, at yung talent nila, ay yung mga treasure nila na ibinigay sa Panginoon. This is ganun din po sa atin. Tayo po, wala na talaga tayong kayamanan. Amen? Sino po may kayamanan dito? Taas ang kamay, pengi ako. Wala po tayong kayamanan sa mundong ito. Dahil yung kayamanan natin nasa langit. Diba? Sabi ng Panginoon, huwag kayong magtipon ng kayamanan dito sa lupa. Dahil ito may mga tanga, magnanakaw. Diba? Magtipon kayo ng kayamanan doon sa langit. Sapagkat kung nasaan ang inyong puso, naroon ang inyong kayamanan. Diba? Kaya, yung mga hindi mananampalataya, hindi nila na mayaman tayo. Diba? Kasi yung kayamanan natin nasa yun mo kung ang kayamanan mo nasa langit, paano mo maubusan? Hindi ka na nanghingi, diba? Doon kailangan ko ito. Alam niyo yung ito pong ngayon, nagpapagawa kami ng bahay doon. Actually, sa kapatid sa akin. Renovation lang yun. Pero ang laki ng gastos. Sa akin na nga yung electrical eh. Pero ang laki po ng gastos. Sabi ko, Panginoon, ba't naman ngayong pang-pandemic kami nagpagawa? Mayaman kami. Yaman ka. Alam niyo kung tutuusin, magmuni-muni kayo. Ano yung magmuni-muni kayo? Isipin nyo lahat ng kabutihan ng Diyos. Pag natulog ka sa gabi, dalahit ka. Kasi bakit alam nyo kung iisipin? Pag inisip mo problema sa tapos